Attorney, ito sinabi ho ng kampo ni dating Pangulong Duterte na siya ay may cognitive deficiencies at hindi na ho fit to stand trial. Ano ho ang reaksyon nyo dito at naniniwala po ba kayo sa pahayag na ito? Sa totoo, medyo hindi pa kami kumbinsido kasi kontra dyan yung sinasabi ng kapamilya na nag-update pagkatapos nilang lumabas sa detention facility. Ang pinakahuli, September 9 yata, sabi ni Kitty Duterte, meron bang problema yung tatay mo nung tinanong siya? Sabi niya, wala. There is no need to worry about my father health-wise. Kaya tingin namin sa isang banda, mukhang drama lang ito. Ang prosecution nag-oppose na doon sa request niya. Ang Victims Council, ngayon pinaninindigan ng Office of the Public Counsel for Victims, ay nagkomento na rin. Hindi pa lang kami ulit nakakapag-usap. Pero klaro na hindi ito nasa interes ng mga biktima. Alright, sinabi ho ng kanyang abogado doon sa kanilang pleading na ifinal na hindi na daw ho madadaan sa gamutan yung kanyang kondisyon, yung kondisyon ho ng dating Pangulo at kaya ho dito kung permanent na daw ho itong kondisyon na ito. Attorney, posible bang mabasura itong kasong ito dahil lamang dito sa medical condition ng dating Pangulo? In effect, oo. Kumbaga, pwedeng i-archive yung kaso. At sa totoo, may may recognition na itong fitness to stand trial. Hindi siya medical construct hindi siya pang doktor kasi it's a legal construct more so. Kumbaga, korte ang nagsasabi niyan. Pwede ka kasing fit for trial or unfit for trial, pero kumbaga hindi yung medical issues mo is just one part of it. Ngayon, sa ganung consideration, they think of it as dynamic rather than static. Pwedeng maiba. At kahit pa sabihin ng doktor, ay permanent na to. Kumbaga ang judges, they will see to it that there is a check-up or there is a re-evaluation every 120 days. Kaya kung ma-archive man, pwedeng magkaroon pa rin ng tsansa na mabuhay ito. Kaya lang tingin namin, baka hindi naman tayo umabot na sa ganun. Itong mga judges, after ng factual determination, will clearly determine that Duterte is just 8 years old. He's just old. Tingin namin at hindi naman siya yung tipong so diminished that he cannot think anymore. Parang ganun ang pinalalabas kasi ni Kaufman Hindi naman ako maniwala kasi sa tinagal-tagal ng buhay niyan, nakita ko yung medyo nadadapa-dapa, pero hindi nag-falter ang utak niyan. Ito, sinabi ho ng prosecution na kukuha sila ng sarili nilang eksperto para i-verify nga ho yung kondisyon ng dating Pangulo. Ngayon ho, nasabi na rin ho yung pag-archive, pero kung sakali hong totoo na hindi na nga ho niya kayang humarap sa pagdinig, paano ho yung magiging takbo ho ng kanyang kaso? In essence, parang mababasura na nga rin. Hindi na didinggin yung kaso kasi hindi nagtatrial ang ICC ng in absentia. So yung parang absent in spirit or absent in person. Kaya nga kapag hindi nahuli ang isang tao, hindi nagtutuloy yung kaso ng trial. Kapag sinabing unfit for trial yung isang tao, kumbaga wala sa sarili, hindi rin nagtutuloy ang trial. Pero, eto nga yung sabi namin yung confirmation of charges na hearing, ito ay pagpapasya lang naman, ano ba yung kaso? Kung sa atin, Attorney Danny, parang ito yung determination of probable cause. May pagkakataon na pag-usapan. Ito na yung pagkakataon ng suspect or akusado na magsalita. Walang pagkakataon na mag-submit ng counter affidavit sa totoo lang Hindi ganoon ang proseso nila. Kaya ito na sana yung unang-unang pagkakataon na marinig natin yung defense. Kaso, sasabihin nila, hindi, wag na nating ituloy. Para sa amin, dahil ito ay bahagi pa lamang ng pre-trial stage, kailangang matuloy ang confirmation of charges, hearing at the least. At whether absent siya or i-waive niya yung kanyang presence, dapat ay masimulan at least man lang ano ba yung charges.
So, nung una ho kasi pinospone yung September 23, ICC ho ang nag-postpone. So, dahil ho ba talaga ito doon sa medical condition o meron pa hong ibang rason ho yung ICC dahil ho kaya ho pinospone yung September 23 dapat na confirmation of charges hearing? Inino ko yung postponement, hindi dahil unfit siya, sabi ng korte, kundi dahil sabi ng defense unfit siya at sabi ng korte, bibigyan namin kayo ng pagkakataon para maayos ito. Mga prosecution may sinasabi din and yung victims may sasabihin din. Kaya pagkakataon lang to para kumpirmahin yung sinasabi ng defense. Hindi pa po sila dahil buong-buong naniniwala. Hindi pa, ayon nga sa kanila, this is a time to adjudicate the motions. Nabitin lang sa oras. Kaya pinospone na lang muna. Hindi dahil, okay, naniniwala kami, kundi dahil kailangan pa nating i-check. Maniniwala ba kami sa inyo o hindi? Alright, crucial ho pala talaga kasi maaring hindi talaga makatuloy yung kanyang kaso dahil ho dito. Tapos yung problema pa dyan or ang issue pa namin, sa ngayon hindi pa natin alam yung proposal ng prosecution. Parang kumaga meron na bang draft na information or draft na sakdal. Hindi pa ito isinapubliko at tingin namin may dahilan. At isa sa mga dahilan ay baka maraming masangkalan, mga pangalan ang nakalagay doon, hindi lang ng witnesses, kundi ng respondents o mga posible pang mga suspect sa kaso. Kaya parang tinitimbang namin na sige, okay lang na konting ma-postpone. In fact, maski yung prosecution, okay sila sa limited postponement. At yun ang ginrant ng judges. Sabi nila, sige, i-limited postponement natin para lang malaman kung okay pa ba siya. Anyway, naka-ready naman na yung prosecution, yung defense na lang talaga yung hinihintay. Even yung victims, ready na eh. Kaya kung kami nga, kahit nga by September 30, 1 week postponement, sabi namin, sige na. Kasi ang dami din na nag-aabang talaga dito. Ano ba ang ikakaso kay Duterte?